Mateo, 25 na kabanata. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahan lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahan lalaki, ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, "Narito, ang kasintahan lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya." Na magkagayoy nagsipagbangon lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, "Bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan." Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, "Baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparaon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo." At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahan lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, "Panginoon, Panginoon, buksan mo kami." Datapwat sumagot siya at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakakikilala. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon. At siya'y nakinabang ng 5 talento. Sa gayon din paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga na mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, "Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento." Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, "Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, "Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento." Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, "Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, "Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay tao mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot, at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili." Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na aliping masama at tamad.
nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi. At nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang aking patinang pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento, sapagat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Datapwat, pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kumagkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kumagkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sapagat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka naming nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtam ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanya mga anghel. Sapagat ako'y nagutom, at hindi ninyo ako pinakain, ako'y nauhaw, at hindi ninyo ako pinainom, ako'y naging isang taga-ibang bayan, at hindi ninyo ako pinatuloy, hubad, at hindi ninyo ako pinaramtan, may sakit at nasa bilangguan, at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila na may magsisisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka naming nakitang nagugutom o nauuhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginawa sa malilit na ito ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay.